Ipaalam nyo kagad po sa amin, Mrs. Kung anong balita tungkol kay Romel Cruz. Sige ho, itatawag ko agad sa inyo. Makabubuti po siguro kung kukumbinsihin yung sumuko na siya. Tutuloy na po kami. Sige ho. Sige, kailangan Sige niya po. magpahinga. Maraming salamat po, Doc. Sige ho. Narinig mo yun, anak. Mabuti pa siguro sumuko ka na. Dalawang bagay kaya ako tumakas, inay. Para makita kayo. Kung ano-ano kasing nababalitaan ko tungkol sa kalagayan niyo. Hindi nila ako pinababayaan dito. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ba delikado yung takas ka? Kailangan ko kasing asikasuhin ang kaso ko Sintesyado nga ako. Time up naman. Naghintay ka na lang sana na maayos ni attorney yung kaso mo. Malabo po yun. Mabubulok na ako sa bilangguan. Wala pang mangyayari. Ako na lang gagawa ng paraan. Kung ano man ang pinaplano mo, anak, bahala ka na. Mag-iingat ka lang sana, ha? Alis na po kayo, Nay. Lahat ng impormasyon ibinigay natin sa mga pulis. Wala silang ginawa. Attorney, yung dalang suspect na sinasabi ko, hindi nila nanap. Ako pa hindi nila. Ang pakiramdam ko, pinagtulungan nila ako Pero hindi ka dapat tumakas. Lalo lang magiging komplikado kaso mo. Hindi ako babalik sa kulungan hanggat hindi binuksan muli ang kaso ko. Pwede lang magkaroon ng retrial kung makakapagpakita tayo ng bagong ebidensya o testigo. Ako maghahanap sa kanila. Kung ang mga pulis walang nagawa, ikaw pa? Kalayaan ko at kinabukasan ko nakataya rito. Kaya gagawin ko lahat para mapawalan sala ko. Huwag ka nang umasa sa wala, Romel. Hindi ako hihinto, attorney. Patutunayan ko sa kanila at sa iyo na wala akong kasalanan. Nasa kaso ko, naging bulag ang katarungan. Doon tayo! Tara!
Anong kailangan nila, miss? Si Mr. Avelino nandyan ba? Ah, si Abe. Oo. Halika, sumunod kayo sa akin. Boss, may naghahanap po sa inyo. Oh, Junior. Sige, papasukin mo. Ah, miss, pasok na kayo. Mm. Junior, iwan mo na kami niyan. Ako ho si Cara Mendez yung nag-apply sa inyo. Halika, Iya. Pasok ka rito. Sweetheart, ang trabaho mo rito parang 2-in-1. Singer ka na, tapos GRO ka pa. Okay? Opa. Kailangan lang malaman natin kung maganda boses mo, tsaka maganda katawan mo. Pero yung boses mo, saka na natin pakinggan. Ang importante, makilatis natin ang katawan mo. Hindi naman ho ako pumapasok ng nude model eh. Singer at GRO lang ho. Di, kung ayaw mo, maghanap ka ng ibang club, doon ka pumasok. Ay, napikon. Hoy! Shh! Hoy! Ba't ka alis? Ba't ka alis? Ano palagay mo sa akin, DOM? Magkabaro tayo. Sino ba naman sa tingin mo lalaking matinong magsusuot ng mga ganitong alahas? Halika nga. Naku. Oh, ngingiti-ngiti ka dyan. Diyos ko, napagkamalan mo pala ako. Alam mo naman kasi acting ko, pang famas. Halika, ituturo ko sa'yo kung saan ka titira. Eto ang boarding house ko. Halika, tuloy ka. Ito, restaurant to. Merong umuupa rito. Ganda, no? Ha? Ito, family portrait namin nung bata pa ako. Yung tatay ko yung isa nagmamaneho. Halika. Halika rito. Wala naman tao rito eh. Nagbakasyon lahat ng mga hostess. Umattend ng prayer meeting. Yung isang yun ang kwarto mo. Ha? Ako'y naantok na ako. Ikaw na bahala. Kung ano man ang Sige. kailangan mo, ha? Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Huwag ka mahihiya. Sige, huwag mo lang akong gigisingin. Sige. Hoy, hinihintay ka na ni Chavez. Masamang magalit yun. Sabihin mo sa kanya sa ibang gabi na. First time ko lang dito. Ngayon lang pa ako magpa-table agad. Bakit, miss? May problema ka ba?
Para sabihin ko sa'yo, wala akong sakit na nakakahawa. At hindi rin akong isang asong ulol na dapat iwasan. Hindi naman sa ganun, sir. Hindi ko lang type magpa-table ngayon eh. Ano problema rito, ha? Ano problema? Wala naman pala problema rito. Bakit niyo ba ako pinatawag? Teka muna. Ano ba ipinagmamalaki mo? Dayo ka lang dito. Dapat matuto ka makibagay. Kaya nga nakikiusap ako eh. Sa susunod na lang ako table. Hindi. Gusto ko ngayon na. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Matapang. Bakit? Ano nangyari? Abasona! Abasona ang babae yan eh! Igulong ko yan! Baka hindi ko matansya kung anong magawa ko yan eh. Dali ng babae yan. Sige na. Sige na. Ko, Sige, sumama ka na. Sumama ka na. Nabasag ba? Gago! Ay! Ay! Sorry! ako ang ikinulong mo eh. Ako na tong inabuso. Ayokong gawin to. Pero ito'y para sa proteksyon mo. Mas ligtas ka rito sa loob. Kailan niyo ba ako pakakawalan? Bukas na bukas din. Umaraw man o umulan, makakalabas ka na. Pinayagan mo na lang sana akong umuwi. Kilala ko si Chavez. Hindi ka niya titigilan hanggat mainit ang ulo niya. Pinisak mo ba naman ang itlog niya? Susundan ka nun sa bahay. Pero mag-isip-isip siya bago ka niya sundan dito. Sundan niya ako dito. Mabubugok pati pa isang itlog niya. Okay ka, Iha. Malaki na problema mo. Nagagawa mo pang magbiro. Alam mo na, hindi pa. Miss, anong kaso mo? Eh ano pa? Nanuhod ng bayag. Alam mo, mukhang swerte to singer na to, no? Anong maswerte? Eh, nakakulong sa munisipyo. Hindi, ang ibig ko sabihin, swerte sa kita. Ang laki ng kita natin kagabi. Maswerte tayo. Malas siya. Pero ngayon ka lang nakakuha ng ganung kagandang singer. Magaling pa. Naku, magaling if I know type mo. Kaya alam mo, kang takot sa balyena yun eh. Mabuti pa alam mo, sunduin mo na. May usapan kami ni Hepe. Napakakawalan niya yun ngayong umaga. Abe, Ah. abe, Abay, parang nakakita ng multo ah. nabigla siguro nung makita ko. Akala niya siguro wala pa ako dito. Saan ka ba galing? Sa Saudi. Kung ako ikaw, Iha, aalis na ako sa San Isidro. Tarantado yan si Chavez. Hindi mo alam kung ano gagawin niyan sa'yo. Pero Hepe, meron pa akong kailangan gawin dito. Ikaw, pero kung kailangan mo ko, puntahan mo na lang ako dito. Napuyat ang bakla. Hindi man lang ako sinamahan kagabi sa kulungan.
Abe. Abe. Huy! Pambihira ka naman. Hindi mo ako sinundan sa munisipyo. Alam mo, okay naman si Hepe eh. Pinoproteksyonan pala ako. Para naman mantika ito kung matulog oh. Abe, gising na. Ay, pakulaw! Ay! Thank you ah. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ano pa, natutulog. Eh kung di mo ako binulabog, hindi sana tulog pa ako. Walang iya ka. Siguro rapist ka, no? Huwag mo ako pagtatangkan, kundi malilintikan ka. Sandali lang, miss. Nagkakamali ka na iniisip eh. Ano mali? Ah, bakla ka rin. At dito ka rin nakatira? Sinong bakla? Ako, bakit? Ano ibig sabihin nito? Naku, Kara, si Romel yan, pinsan ko. Ano yan? Boyfriend mo? Naku, hindi. Ano yan? Kababata ako, kaya lang siya lumaking lalaki. Ako hindi. Eh, anong ginagawa niya dito? Nakitulog lang yan dito. Doon yan sa farmhouse, sa bundok titira. Halika na, mag-ayos ka na, hatid na kita. Sama ko. Tignan mo ito. Inaway-away mo ako pagkatapos sasama ka. Sorry na. Peace na tayo. Titignan ko. Ayan, buti nga sa'yo. Tandaan mo, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Bye-bye. Hindi ka dapat tumakas eh. Tama ang inay mo. Tumakas ako para kay inay. Bago may mangyari sa kanya, lilinisin ko ang pangalan ko. Paano mo nalamang nandito ako? Pinuntahan kita sa dati mong piryahan. Wala ka doon. Sabi nila, andito ka. Kaya ka napadpad dito. Alam mo ikaw, Romel, para kang agil ang gala. Pansamantala lang naman ako dito eh. Kailangan ko bumalik ng Maynila. Doon ako makakakuha ng impormasyon tungkol kay Sanchez at kay Castillo. Sino yung mga yun? Yung nag-frame up sa akin. Si Taray, nawawala. Ayun, ang loka, nagsa-sightseeing. Mabuti pa, dito ka na lang. Mas ligtas ka dito. Huwag ka nang bumaba ng bayan. Lahat naman ng kailangan mo nandito na eh. Abe! Oh! Oy! Ikaw loka ka ha? Isinama ka lang namin dito dahil nakiusap ka. At saka huwag kang maglalalayo. Baka maligaw ka. Makatuwang ka na engkanto dyan. Ang ganda-ganda kasi ng lugar mo, kaya nainganyo ako maglibot. Nagpunta kami rito para maglinis. Kaya ka namin sinama rito para tulungan kami. Ang sungit-sungit mo. Kaya lang naman ako sumama dahil naiinip ako sa bayan eh. Lagi na lang ako doon sa Entresuelo. Para ako nakakulong.
Pinasusundo ka ni Chavez. Gustong humingi ng dispensa. Siya ang hihingi ng dispensa. Siya pumunta dito. Isasama ka daw namin. Sa ayaw at sa gusto mo. Halika. Teka muna! Hindi ko gusto yung ginagawa ninyo ah! Eto, gusto mo? Hindi. Sundin mo ang gusto nila. Tara! Parang ako, no? Hindi siguro ako titigilan ni Chavez. Mga tauhan niya yung nakalaban mo kanina. Mabuti nandun ka. Dahil wala si Hepe. Basta kaibigan ni Abe. Kaibigan ko rin. Basta nandun ako, hindi kita pababayaan. Salamat naman. Baka madalas ka mapasubo sa gulo dahil sa akin. O paano? Tutuloy na ako. Pupunta na ako sa farmhouse. Oo nga, ginabi na si Abby doon. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Kaya nga susundin ko na siya eh. Bilisan mo ha, nag-iisa lang ako dito eh. O sige. Siya nga pala, huwag mong kakalimutan nilak ng pinto ah. Sige. Tandaan nyo. Walang palulusutin. Lahat check upin. Yes, sir. Yes, sir. Routine check-up lang po. Aha. Magandang gabi ho. Saan ba punta natin? Kay Abe Cruzo, sa farmhouse niya. Ah, si Abe. Aha. Kaano-ano mo si Abe? Pinsan ho. Wala bang naman to? Wala ho. Maraming salamat, kaibigan. Ako nga pala si Major Rivera, ang hepe rito. Kundi dahil sa'yo, maaaring patay na ako. Romel po. Romel Cruz. Masyado ng undermanned ang police force natin, Mayor. Good morning, sir. Kagabi, 2 na naman ang sugatan. Nag-request na ako sa Provincial PNP na mag-assign ng kapalit sa mga pulis natin. Ngunit wala pa aksyon. Mahirap ang lagay natin, Mayor. Pareho kasi tayong bago sa posisyon. Kaya hindi tayo masyadong pinapansin. Ang hirap nito, baka mapansin ng kalaban natin na humihin ang pwesto natin dito. Siguradong babrasuhin tayo ng mga yon. Mayor, kung hindi dahil sa isang taong yon, nalagasan na tayo.
Hindi tayo pwede mag-appoint na lang ng pulis sa sitwasyon natin ngayon. Pero Mayor, pwede tayong kumuha ng sarili nating civilian agent. Civilian agent? Parang mersenaryo. Pero nasa atin ang loyalty nun. Tayo rin ang magpapasweldo. Mahirap maghanap ng taong mapagkakatiwalaan, Hepe. Meron na akong naisip. At nasubukan ko na. Hindi ka dapat nasasangkot sa mga ganung pangyayari. Nasa peligro si Epe. Hindi pwedeng hindi ko siya tulungan. Ay, insan, kilala kita, ganyan ka. Makatulong ka lang sa iba eh. Kahit sarili mo, hindi mo na iniisip eh. Lalo na kung buhay ang nakataya. May bisita ka yata. Si Hepe. Nabuko na yata ako. Dadamputin na ako niyan. Naku, sinumbong ka yata ni Kara tsaka ni Jimboy. Paano ko susumbong Wala namang alam yung mga yan. Baka sakali ikaw. Ako? Bakit ako? Ano kala mo sa akin? Pinsan ni Judas? Hepe, punta na natin. Hihintayin ko na lang kayo dito. Tara. Kayo na lang. Tara nga, halika, kausapin natin. Sinabi mo ba kay Hepe na misis mo ko? Bakit ka sa akin hinahanap? Ang sabi ko, nakatira ako kay Abe. Hindi ko sinabing misis kita. Baka sinabi mong kalibin mo. Ba't kasi sinama nyo rito? Importante daw kasi. Tungkol kay Romel. Diyan lang kayo. Romel, hindi ko alam na dito ka rin pala nakatira. Sana hindi ko na naabala sina Kara at si Jimboy. Sana Epe, pinatawag niyo na lang ako. Nagkausap kami ni Mayor at sinabi sa aking kumuha ng mga bagong pulis. At naisip ko, pwede ka ng isa doon. Baka hindi ako pwede dyan. Wala akong qualification eh. Di civilian agent. Pwede kitang gawing civilian agent ko. Pag-iisipan ko. Babalik na ako sa bayan. Pero kailangan ko kaagad ng sagot mo. Sasabay na lang ako ulit kay Hepe. Sabit na huli ako. Tara. Uy, ito parang buntot ni Kara. Maaga kayo sa club, ha? O, ano sabi ni Hepe? Kinukuha akong civilian agent eh. Civilian agent? Aba, pambihira din naman, ano? Yung, takas magiging alalay ni Hepe. Yung nagtatago sa batas, magiging alagad ng batas. Believe it or not ito, only in the Philippines. Lalo kung delikado nito. Pag nalamang puganti ako. O, edi kapag delikado, sumibat ka. Lumipat ka ng ibang bayan. Ano, tanggapin mo na. Sa palagay ko, tumitimbre lang yung bagong hepe. Naghihigpit dahil nagpapataas ang presyo. Walang problema yon. Alam mo na ang katapat niyan. Kung nagmamatigas, plan B tayo. Mas gusto ko yan, boss. Matagal-tagal na rin ako hindi naliligaw sa tubuhan. Kumbaga kung hindi makuha sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. 1 linggo lang, Chavez. Sa loob ng 1 linggo, dapat tapos na ang problemang yan. Yung mga alaga natin, huwag mong pababayaan. No problem, boss. Kinakalburo ko na nga para mahinog agad. Viagra na lang ang katapat nito. Tarantado, di ko pa kailangan yun. Pwede na. Pwedeng pwede nang pilitin ang pagkahinog nyo.
Tignan mo nga naman ang swerte ng tao. Na isang araw lang na pagkamalang kitang rapist. Ngayon kung todo de baril ka, pulis-pulis ka talaga. Civilian agent lang ako. Hindi ako pulis. Ganun na rin yun. Tsaka bagay naman sa'yo eh. Bigla ka na nagmukhang kagalang-galang. Tigilan mo nga ako dyan. Eh, kung kunin kaya kitang bodyguard. Ano, payag ka ba? Ayoko. Malapit ka sa gulo eh. Mahirap kami bodyguard. Siya nga pala, saan ka pupunta? Magsisimba. Marunong ka ba nun? Ano akala mo sa akin, demonita? Boss! May nanggugulo doon. Kailangan kayo. Dito ka lang. Tumuloy ka sa simbahan. Ah, sige. Pupuntaan ko lang yan. Hoy, yung beer! Okay, pare. Ikaw. Galing mo na, pare! Galing mo na! Romel, balato mo na sa akin itong mga to. Hindi pwede, sir. Kung gusto niya makiusap kayo kay Hepe. Heme! Heme! Kinalaboso mo ang 4 na tauhan ko kaninang umaga. Tama. Nakakulong sila. Dahil nanggulo sila sa bayan kanina. Kaya nga sinusundo ko na sila eh. Siguro naman sapat na yung buong maghapon na ikinulong mo. Kaya pakawala mo na sila. Madali akong kausap, Chavez. Bukas, bayaran mo ang piyansa nila. At bukas din, madadala mo sila. Anak ng tinola naman oh. Pinarwisin mo na nga ang mga tauhan ko, ibabayaran ko pa. May paraan dito, Hepe. Prasuhan. Kung ayaw mo silang ibigay sa amin, kukunin namin sila sa sapilitan. Magkakahiyaan lang tayo kung ipipilit mo ang plano mo. Eh anong magagawa niyong dalawa? Eh ang dami namin. Mas malalakas pa ang mga armas namin, oh. Iba ng sitwasyon ngayon, Chavez. Ako na ngayon ang hepe. Hindi na pwede yung ginagawa niyong pagkuha sa mga nakakulong niyong tauhan. Nagkamali kami. Teritoryo niyo nga pala to. Bye-bye. Tara na. Chavez! Kamunti ko na makalimutan. Kayo rin pala ang suspect namin sa engkwentro sa checkpoint. Tungkol sa parting yan, Hepe, legal kami. Rehistrado ang konsesyon namin. Ibang grupo yun. Ay! Isasubmit ko kay Major ang mga papeles na to. Sabi ni Mayor, na palabasing emergency. Sir. Ang pagkuha namin sa mga deputadong agents. Kailangan kita ngayon. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo. Sir. Hepe,
Sir, kayo talagang sadya ko dito. Ibibigay ko sa inyo mga papeles na to. Ganun ba? May conference kasi kami ni Direktor eh. Pakidala mo na lang sa opisina. Yes, sir. Lumalala ang pagtakas ng mga preso ngayon. Totoo nga yan, sir. Siya nga pala, sir. Si Romulo, civilian agent. Sir, O iho, anong masasabi mo tungkol sa mga takas-takas na yan, ha? nakatakas ho eh. Mukhang okay itong bata mo, ah. Mukhang maasahan. O sige na, sige na. Baka malay pa ako sa conference ko. Sige na. May bagyo na naman, ah. Makauwi na tayo na maaga. Samahan mo na si Kara dito. Ako na lang pupunta doon sa farmhouse. Ha? Baka mamaya may mga problema pa doon eh, ha? Sige na, lumakad ka na. Baka abutan ka pa ng malakas na bagyo eh. Sige, ikaw na bahala rito. Ako na bahala doon, ha? Sige. Ingat. Romel, Bakit? dito ka na matulog sa kwarto. Hindi, okay na ako rito. Takot kasi ako sa kulog at kidlat eh. Gusto ko may kasama dito. Kara, bata lang natatakot sa kulog at kidlat. Tulog ka na. Hindi mo namamalayan eh. Makakaraos din ng bagyo. Kara. Bata lang takot sa kulog at kidlat. Eh di matulog. Hoy, ang aga mo yata nagising ah. Nakapagluto ka na ng almusal. Uy, ang sexy mo naman ah. Kulang yata yung binili mong tela. Halika na mag-almusal tayo. Katatapos na ng bagyo, nabobola ka kaagad. Eh, totoo naman sinasabi ko eh. Maganda ka talaga. Sexy, maputi, makinis. Pinaglihi ako sa Labanos eh. May ebidensya naman eh. Sino ba naman lalaking di mabibigani sa'yo? Hindi totoo yon. Yung ibang lalaki, waipik ang kaseksi ang sinasabi mo. Lumalapit na ang palay, ayaw pang tukain. Kung ako ang tinutukoy mo, inaamin ko naman eh. Meron lang akong gustong patunayan sa'yo. Marunong akong balang ng babae. Alam mo, napaka-importante sa aming mga babae yon. Yung paggalang na sinasabi mo. Romel, pinatatawag ka ni Hepe. Bakit? May nangyari ba? Maraming biktima ng baha sa kabilang bayan. Sige, susunod na kami. Ay, napapagod na po kami. Ay, napapagod na po Tiis na nga na. Huwag kayong mag-alala. Ang dami pala nila. Paano sila ngayon, Romel? Dito muna sila. Hanggat hindi bumababa ang baha. Doon sa baryo. Ang ibig mong sabihin, cargo sila ni Mayor ngayon? Dapat lang. Dahil nasasakupan ni Mayor ang baryo nila eh. Anong magagawa natin para tumulong? Maraming paraan. Isa-isa lang ho. Ito ho. O, para sa inyo. Salamat.
Dahil sa illegal logging, nakalbo ang mga gubat natin. Sa tindi ng lakas ng ulan, kaya lumubog ang mga barya natin. Kasalanan to ng mga dating mayor dito, Romel. Pinabayaan nila ang grupo ni Don Carlitos. At kayo nagbago ng patakaran, sir. Kailangan kong gawin ito bago lumubog itong poblasyon. Ang naging problema, naging markado kami ni Mayor. Ilang beses na sinubok magbaba ng troso. Ngunit palagi sila nahaharang ni Hepe at ang kanyang mga pulis. Sa susunod, gagamit na sila ng malakas na puwersa. Dahil desidido sila makapagbaba ng troso sa Maynila. Pero bakit po dito nila idinadaan sa San Isidro ang mga yon? Kahit alam nilang harangan niyo sila. Ito lang pwede nilang daanan. Doon pa lang sa bayan, dapat masakote na sila para hindi na maulit ito. Hi, sweetheart. Kung kailangan mo ng isang dahilan para ibalik ang bitay, ito, nasa harapan na natin. Tignan mo nga naman, darling. Kahit hindi kita hanapin, pinaglalapit tayo ng pagkakataon. Hindi kaya ibig sabihin nun napapadalas ang malas mo. Ayaw mo talagang magbago. Amazona ka pa rin. Kaya lang, tipo ko ang mga Amazonang katulad mo. Aray ko. Akala mo makakaulit ka, ha? Wais to! Pinaghandaan na kita! Ano? Nabasag ba ang tuhod mo? Ano ba itong stormon to? Hindi ko na ibalik. Bingo! Boss, nakikilaro lang kami, di ba? Oo, boss. Bilis niya, no? Tayo na. Ay, mag-ama ko. O ano? Yan ang siguradong bugok. Aray ko, aray ko. Oh. Malaki rin pala ang puso, no? Hindi lang ang puso, Rodel. Pati na... Mabuti pa, kesa mang inis kayo dyan, tumulong kayo. Maraming nagugutom dito. High blood ka naman kagad, oh. Nagtataka lang kami ni Jimboy. Ano ka ba talaga? Senior honors? Ang hirap sa inyo, gumagawa naman ng mabuting tao, pinagtatawanan nyo pa. Hindi ka namin pinagtatawanan ni Jimboy. Natutuwa nga ako, eh. Diyan mo makikita ang karakter ng isang tao pag tumutulong sa kapwa. Napakaliit na bagay lang naman yung ginagawa ko Para sa mga tinutulungan mo, napakalaking bagay nun. Alam mo, ang hirap mong intindihin. Ano ka nga ba? Civilian agent o pilosopo? Huwag mo na nga alamin kung anong pagkatao ko. O bakit? Si Hepe, may kausap na 3 lalaki. Ano naman ang problema dun? Baka mga bisita lang yan. Nandito para tumulong sa mga refugee. Oh, saan na nagpunta yun? O sige, mauna na ako. O Hepe, pahinga ka na. Mukhang pagod na pagod ka. Sigaw, Mayor. Sige. Pangalan niyo po? Romel, Sir, halika muna sa loob. May pag-uusapan lang tayo. yes, sir.
Maupo ka. Sangayon sa bulletin na to, tumakas ka sa iwahig. Ilang linggo na nakakaraan. Siguro, Hepe, kailangan magpaliwanag. Huwag ka na magpaliwanag. Sagutin mo lang tong isang tanong ko at magkakaintindihan na tayo. Aha. Nung makulong ka, meron o wala ka ba talagang kasalanan? Sa maniwala kayo o hindi, inosente ho ako. O edi, wala na tayong dapat pag-usapan. Para sa akin, sarado na ang kaso mo. May tiwala ako sa'yo, Romel. Marunong akong bumasa ng tao. Mas mapagkakatiwalaan kita kaysa sa ibang pulis ko dito. Salamat ho at pinaniniwalaan niyo ako. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Huwag mo akong iiwan hanggat malala ang sitwasyon dito. Pasensya na po kayo, sir. Inabot ako may mali pa dito si Hepe. Isa lang ang hiniling sa'yo, Tungkol saan? na ikaw man ang bahala sa sitwasyon dito. Medyo matatagalan ang pag-recover niya. Iniisip niyo siguro, nagagalaw ang sindikato. Sinusiguro ko naman, sila may kagagawan nito. Harangin mo lahat ng plano nila. Sige, mauna na ako. Sir. Mukhang malaking problema mo ah. Meron ba akong maitutulong? Laban ng lalaki to, Kara. Hindi ka dapat madamay. Habang wala pang malay si Hepe, kailangan na nating maipuslit yung mga trosong yan. Inilalagay na sa mga troso ang droga, boss. Sa oras na mailuwas ng Maynila ang mga yan, madali nang isalya ang mga droga. Wala kayang humalag sa atin ngayon? Inutil na si Hepe, boss. Mas swerte ng magkamalay pa yun. At malabong mapalitan agad yun. Turaduhin nyo na hindi mabulilyaso ang biyaheng ito. Ipinatawag ko na sina Miller, boss. Sila magbababa niyan. Ni minsan, hindi pa sila pumaltos. Ginagarantihan ko sa iyo yan. Pare, checkpoint. Ayan, pare, patingin niya yung permit nyo. Ano? Ito yung permit namin. Ito! Anong nangyari? Tinutukan mo kami ng baril eh. May papeles ba? Baril mo pinakita. Pare, hindi na pala kailangan ng permit eh. Ito lang, pwede na.
Si Romel, umalis na. Kami na nagbabantay dito. Sige. Wala pa action sa request ko sa PNP Provincial Command. Mukhang pababayaan na lang tayong suluhin ng problema natin. May sapat naman ho tayong tao. Kontrolado natin ang sitwasyon. Malakas ang kalaban, Romel. Mukhang totoong balita na may copy si Don Carlito sa PNP, sa Kapitolyo. Kaya inipit ang request ko. Kakampi pa rin natin ang taong bayan. Yun ang importante. Kapakanan nila ang iniisip nyo. Kaya galit ang mga tao sa grupo ni Don Carlitos. Pero diyan magaling si Don Carlitos, Romel. Kung paano baliktarin ang paniniwala ng taong bayan. Mayor! Nandito na po sila! Yung katabi ni Mayor sa veranda, yun ang bagong civilian agent ni Hepe. Malalaman din natin ang totoo. Pina-background check ko na yun. Binubuo ni Don Carlitos ang kanyang mga puwersa. Pero tayo, kulang pa rin sa tao. Sino ba yung mga yon? Si ano yan? Si Don Carlito, si may-ari ng compound. Malapit sa farm. Ano bang plano mo ngayon? Ewan ko. Alis na lang ako rito. Guradong nalala ang gera. Pag binawin ni Don Carlito ang mga troso. Madugo ito. Sa isang banda, hindi mo gera to. Huwag ka na magpakabayani. May gusto ka sabihin, ha? Bakit hindi pa ako diretsahin? May pangako ka kay Hepe. Hindi pa siya nagkakamalay. Magkamalay man yon, hindi pa siya pwede lumaban. At ako asahan niya. Mahirap talaga magdesisyon. Pero alam ko na ang gagawin ko. Oh, bakit walang bantay? Alam ko na. Natakot at nag-uwian dahil naalaman nilang lulusob ang buong puwersa ni Don Carlitos. Oh, ayun naman pala yung mga troso eh. Bigyan mo ko nandun yung susi. Dali na natin. Baka setup lang yan. Hindi pwede mangyari yun. Kulang ang utak nila para makapag-isip ng setup. Sige na. Aba, umandar mag-isa. Di bale. Malaki man ang truck niya, nag-iisa pa rin siya. Marami tayo. Malapit na. Sama nyo. Ayan na. Wala yun. Tutuluyan talaga ako. Ito yung truck ah. Dali mo na yan. Saka na lang natin hanapin yung checking police na yun. Tara.
Hindi ka na dapat sumali sa gulong ito. Biglaan kasi. Nung nabalitaan kong tinangay mo yung truck ng mga troso, tumakbo ko pababa ng bahay. Tumalon ako sa jeep ni Abby at sumunod sa'yo. Timing naman yung dating mo eh. Ang dami palang aso ni Don Carlitos. Yung umabol sa akin. Ano nung plano mo? Sa ngayon, ligtas tayo dito. Habang nag-iisip ako kung anong gagawin, habang nagtatago ako rito, ikaw, bumalik ka muna sa bayan. Sasamahan na muna kita dito. Pagdating mo ng bayan, alamin mo kung dumating na yung reinforcement na hinihingi ni Mayor sa provincial headquarters. Bakit ba parang itinataboy mo ko? Nakalimutan mo na yatang ako nagligtas sa'yo eh. Pwede ba, Miss Makulit? Huwag na tayo mag-away. Kung gusto mong dumito ka, edi dumito ka. Pero anong gagawin ko dito? Pwede ba? Magbilang ka ng makinarya. Huwag mo akong guluhin. Nagpaplano ako eh. Ayun, doon tayo. Ang lahat ng droga ipinasok namin sa mga troso, nawala lahat, boss. Paano nangyari yon, Luis? Hindi ba nyo binabantayan ng troso habang naka-impound dito? Hindi ho sa lahat ng oras, Don Carlitos. Malamang tinangayon ni Romel Cruz dahil siya ang huling may dala ng 10-wheeler, di ba? Oo nga. Kung ganun, alam niya may kontrabando mga troso. At alam din niya modus operandi natin, sir. Hanapin nyo siya. Nasa kanya ang droga natin. Pero naglahong parang bula, boss. Mula nang iwanan yung truck, hindi na lumutang uli. Pwes palutangin nyo siya. At siguraduhin nyong lumutang siya sa sarili niyang dugo. Natetensyon na ako, ha? Alam kong gamot dyan, boss. Bitiwan mo ako! Ipapano mo! Ano ba? Walang Huwag ka na masyadong malikot. Bitiwan niyo ako! Kapawisan ka lang eh, magkakabiro ka pa niyan eh. Tama na. Ang sabi ko naman sa'yo, mauna ka nang bumalik sa bayan. Ang bigat mong tignan. Nagmumukmuk ka dyan. Naaalala ko kasi si Jennifer, Jennifer? kapatid ko. Bata sa akin. Siya ang dahilan kung ba't nagpunta ako sa San Isidro. Nasaan siya? Hindi ko pa yata nakikita yun. Nawawala siya eh. Kaya nga ako nandito dahil hinahanap ko siya. Meron akong malaking impormasyon. Nakakulong daw siya sa compound ni Don Carlitos. White slavery? Pasensya ka na ha. Hindi ko alam yun. May tutulong ba ako sa'yo? Tulungan mo naman akong bawiin siya. Oh. Biniginaw ka ba? Mabuti ako giniginaw lang. Si Jennifer, hindi ko alam nangyari sa kanya. Buhay pa kaya siya, Romel? Oo. Ililigtas natin siya. Pangako yan. Pero bukas, luluwas ka ng bayan. Nagmamalasakit lamang kami sa taong bayan ng San Isidro. Kaya namin pinaabot kay Hepe ang nalalaman namin tungkol kay Romel Cruz at ang ginagawa niyang pagpapanggap sa bayang ito. Si Romel Cruz ay isang takas na kriminal, mabigat po ang kanyang sentensang tinanggap habang buhay sa penal colony ng Iwahig. Saan ka nang galing? Wala. Ha? Nakarating si Romel Cruz dito sa ating bayan ng San Isidro. At dito, nagpanggap siyang isang otoridad. Naging civilian agent siya ng bago nating hepe ng pulisya. Isang
takas at pusakal na kriminal. Naging alagad ng batas. Mahirap paniwalaan. Balit nangyari mismo dito sa ating bayan, kung saan ang isang hepe ng pulisya ay naniwala sa isang tao, isang dayuhan, nang hindi naman niya lubos na nakikilala. Kahit na pinagkatiwalaan ni Hepe Rivera si Romel Cruz, hindi niya nabago ang masamang hangarin nito. Dahil napatunayan na si Romel Cruz mismo ang umambos kay Hepe Rivera. Ganun ba yun? Ang taong pinakain niya sa sarili niyang balat ang siya mismong nagtangka sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa nagkakamalay si Hepe. At kung magkamalay man siya, Jack, isa na siyang kulay. Mga kababayan, narito ngayon ang ating isang kababayang pulis, si Luis, upang magbigay ng dagdag impormasyon tungkol sa ating huwad na bayaning si Romel Cruz. May isa pang malaking kasalanan ng Romel na yan sa taong bayan ng San Isidro. Tinangay niya at ninakaw ang truck ng troso na nakumpiska namin nung isang gabi. Kaya huwag kayong magpapadala. Ang ipinakita sa inyong kabayanihan ay moro-moro lamang. Bistado ka na, Romel. Ang galing mo. Pati ako naloko mo. Bakit? Anong maling balitang nasagap mo? Takas ka pala. Ano bang kasalanan mo kaya ka nakulong? Ibaba mo ang baril mo. Baka pumutok yan. Sabihin mo muna sa akin ng totoo. Hindi kasi ako makapaniwalang iniasa ko sa'yo pagliligtas sa kapatid ko. Eh, isa ka rin palang kriminal. Huwag mo akong husgahan. Wala kang nalalaman. Sentensyado ako. Pero wala akong kasalanan. Paano mo mapapatunayan? Kapag nahanap ko na si Castillo at si Sanchez, silang dalawa ang nakakalam ng totoo. Bakit pati si Hepe pinagtangkaan mong buhay? Katarantaduan. Hindi ko magagawa kay Hepe yun. Alam ni Hepe, napuganti ako. Pero pinagkatiwalaan pa rin niya ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan kita o hindi. Kung masamang tao ako, matagal ko nang iniwan ng San Isidro. Pwede ako lumipat na ibang bayan para mapagtaguan. Pwede mo gawin. Dapat gawin ko na. Hindi na sana ako magtsitsaga magtago rito. Nakasama ang isang suspetyosa at makulit na babaeng tulad mo. Huwag mo sabing ako ang dahilan pumipigil sa'yo. Ang utang na loob ko kay Hepe, yun ang dahilan. Mag-ipon ka ng lakas. Lalakad tayo. Pagsapit ng dilim. Saan? May pangako ako sa'yo. Di ba? Baka magkalimutan. Hindi ko magawa. Kahit tinalipusta mo ako, tutuparin ko. Boss, wala pa rin balita tungkol kay Romel Cruz eh. Mukhang nilamon na yata ng lupa yun eh. Pati yung droga natin, nilamon ng lupa. Chavez, natitensyon na naman ako niyan, ha? Walang problema yan, boss. Ang dami natin sa kwadra niya mga pampakalma mo. Ilan ang gusto mo? Ang tagal-tagal naman mag-usap ng dalawang yun. Boss. Okay.
Jenny? 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 Ate, tulungan mo ako. Ilabas mo ako dito, ate. Tulungan mo ako. Ate. Nandito na ako. Jenny. Kailangan makaalis kagad tayo rito. Tayo na. Dali. Tama. Oh, nasaan yung mga kasama nyo? Nandun sila lahat sa itaas. Si Romel, ba't hindi mo kasama? Pagkasundo niya sa akin, ako na ang pinapunta niya dito. Babalik na daw siya sa bayan. Hindi ba delikado sa kanya? Galit na sa kanya mga taga San Isidro. Ayaw papigil. Importante daw masundo ko kayo agad dito. Susundan ko siya. Mabuti pa dali mo si Jenny at saka yung mga kasama niya. Dali mo sila sa headquarters. Ang kapal ng apog mo, Romel! Niloko mo na taong bayan! Bumalik ka pa rito? Sa ngalan ng batas, inaaresto na kita ngayon. Kaya ibaba mo na yung baril mo. Tama-tama na kamali ka na. Nagbalik na ang traitor na civilian agent. Civilian agent? Si Romel, Hepe. May nagbalita sa akin sa pulis natin na sumuko na siya at bumalik. Ano bang pinagsasabi mo, Mayor? Matapat at matinong tao si Romel. Ako mismo makakapagpatunay niyan. Ganun ba? May problema. Sandali ah. Ano ba nangyayari dito? Sandali lang! Alam niyo bang ginagawa niyo? Huwag ka na makialam dito, Kara. Arestado na si Romel. Umalis ka na! Ang ikli na memorya ninyo. Noong isang gabi lang, ipinagtanggol kayo ng taong yan. Ngayon, tinatarato niyong masahol pa sa isang kriminal. Dahil yan ang totoo. Pugante siya, Kara. Wanted. Inambus niya si Hepe. Ninakaw pa niya ang truck ng mga troso. Pwede ba? Ako naman pakinggan niyo. Mali lahat ang paratang sa akin. Oo. Inaamin ko. Natakas ako. Pero hindi ko inaamin na ako umambus kay Hepe. At nagnakaw ng truck ng troso. Kung magkakamalay lang sana si Hepe, siyang unang-unang tetestigo na wala akong kasalanan. Hindi mo na uli mabipilog ang ulo namin, Romel. Totoo ang sinasabi niya. Si Hepe mismo nagsabi, mali ang akusasyon natin sa kanya. Nagkamali siya at nagsalita. Hindi si Romel ang kalaban natin, kundi ang grupo ni Don Carlitos. Sana maniwala kayo sa akin. Dahil matakas ako. Wala na akong karapatang gumawa ng kabutihan. Sir. Romel, huwag ka na lumaban. Sumama ka na lang sa amin ng timing.
wala na kayong problema. Wala na yung mayabang na tarantadong bayaning yun. Balik na siya sa preso. Kalaboso na. At nasa ospital pa si Hepe. Oh, ayaw mo nun? Ikaw na ang susunod na hepe ng San Isidro. Kaya kailangan mag-api-api tayo. Oo. Okay, mamayang gabi. Ibaba niyo yung droga, yung troso. Hihintayin ko kayo sa Maynila. No problem yun. Madali na kami makakarating ng Maynila. Madulas na kami makakaluwas. Lubos-lubosin mo na ang pagtulong sa mga taga San Isidro. Hindi ka na muna namin ibabalik sa kulungan. Anong ibig niyo sabihin, Teniente? Yan ang droga ni Don Carlitos. Nakuha sa trosong i-deliver mo. Ang akala niya ikaw kumuha. Paano napunta sa inyo ang droga? May DPA sa San Isidro. Galing sa ibang ahensya ng gobyerno. Siya kumuha niyan. Sino siya? Kilala mo. Si Cara. Si Cara? DPA? Ibaba niyo yung troso. Pakasa niyo yung truck para mabawi natin yung droga. At ipadukot niyo yung DPA na babaeng yun at iharap niyo sa akin. Pero boss, sigurado ba kayong DPA si Cara? 100%. Tama yung informante ko. At alam din niya kung saan nagtatago ang sexing DPA na yan. Huwag kang papalag. Halika! Bilis! Nasisigaw! Teniente, malaking problema. Bakit? Si Cara, dinukot sa safe house niya. Nakilala ba kung sinong dumukot? Mga tauhan daw ni Don Carlitos, sabi ng kapatid ni Cara. Kung ganun, kailangan na natin kumilos laban kay Don Carlitos. Sa lalong madaling panahon, sir.
Huwag ka nang malaban. Alam mo naman dito rin ang punta natin eh. Di ba? Tawa mo ko! Sige na, ibigay mo na. Bango mo, kahit walang paligo. Yan. Tama, huwag mo na akong pahirapan. Tama yan. Yes. Yan, yan, ganyan nga. Ngayon, tama mo sa kita. Gusto mo? Siyempre! Yan, yan nga. Ganyan. Yan, yan. Yan ang tama. Ngayon, tumpugin mo sa gitna. Ganito. Sandali! Huwag mo akong tulugan! Ang bigat mo! Papinta lang, ha? Wow! No lines! Ikaw na naman? Isasara ko lang, ha?
ngayon. Uubusin ko lahat ng buhay mo! Miguel! Ano yan? Sige, at! Sige! Romel, Akalain mo, anak, naligaw ka lang sa bayang yun, naging bayani ka pa. Kaya nga huligaw na bayani, Chanita. Pero, gagaang kayang sentensya mo dahil sa iyong ginawa. kailangan pa rin bumalik ng kulungan ni Nay. Kasi kahit bayani, takas pa rin siya. Kailangan po korte pa rin na magdidesisyon. Dahil sa mata ng batas, bilanggo pa rin siya. Kahit anong sabihin ninyo, para sa akin, pinagmamalaki ko pa rin si Romel. Ay naku, eksakto na nga, Chanita. Takas na nga. Ang dapat doon, tumakbo na. Ang kaso tumulong pa. Di ayun, timbog. Hindi ako nagsisisi sa nangyari, Abe. Hindi ko tinatalikuran paggawa ng kabutihan. Abe, ikaw nang bahala kay nanay. Nay, alis muna kami ni Tiniente. Ingat ha. Sige po, Mrs. Dalawang dahilan, kaya ako tumakas. Natupad ko na yung una. Tatanawin ko ng malaking utang na loob. Kung matutupad ko pa, ang pangalawang misyon ko. Ano yun? Kailangan ko ng katarungan. Lilinisin ko ang pangalan ko. Ayaw kong ilagay sa kamay ko ang batas. Kaya nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Isipin mo, nakatakas pala si Romel. Hindi natin alam. Talagang tayo hinanting nun. Malas niya. Nahuli na yon. Ibinalik na sa preso yon. Pero Sanchez, ako konsensya talaga ako. Tayong may kasalanan. Siyang sentensyado. Pasalamat ka. Laya na tayo. At hindi na kailangan pang magtago uli. Kahit ano pang sabihin mo, talagang nakukonsensya ako. Gago ka pala eh! Gusto mo bang tayong dalawa mabulok sa bilangguan? Pare, kalaban! Si Romel! Akala ko ba nakakulong?
tuluyan mo na lang ako, didiin pa rin kita. Hindi ako magbabago. Babalik ka sa kulungan. Mabubulok ka nun! Hayop ka! Sige, putok mo! Ha? Ano pang hinihintay mo? Huwag, Romel! Huwag mo ko patayin, Romel! Nakukonsensya lang ako eh. Magsasabi ako totoo sa mga pulis. Wala ka naman talaga kasalanan eh. Kami ni Sanchez na nag-frame up sa'yo, Romel. Huwag mo ako patayin. Bawa ka na sa akin, Romel. Kami nag-frame up sa'yo ni Sanchez. Gusto ko na talaga sumuko eh. Para mapawala yung sala ka. Huwag mo ako patayin, Mel. Maawa ka na akin. Maawa, Romel. Maawa mo ako. Maawa ka. Maraming salamat, Tiniente, at pinagbigyan mo ko. Ngayon ako naniniwala na sa huli, ang kabutihan at katotohanan pa rin ang manghingibabaw. Sige na.